Siguradong ganito nga. Nakitang nabaliw na siya at kinwestiyon ang pagpapasako. Sa utos ng punong pavilyon. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Liu Ruyan at tumayo. Hinawakan niya ng mahigpit ang tansong sukatan. Ang enerhiya mula sa ilalim ay patuloy na umaangat. Dire-diretsong nilampasan ang katamtamang ikatlong antas. At umabot sa asul na sapiro na rehiyon ika-6 na antas na linggen. Tiningnan ni Liu Ruyan si Lu Zeng. Nagpakita siya ng ekspresyon ng ginhawa. Mukhang walang problema ang tansong sukatan. Ang may problema ay ang resulta ng iyong pagsusulit. Biglang nagkagulo ang lahat. Kahit na naroroon si Chen Zhengdao. Hindi nila mapigilang mag-usap ng maingay. Ano bang kalokohan ito? Hindi pala siya ika-9 na antas na linggen. Ilang araw akong nagpaka-plastic sa kanya. Nandidiri ako sa sarili ko. Maswerte ka pa. Mayroon nang nag-alok ng sarili. At hinayaan siyang pagsamantalahan ng libre. Iyon ay katawan lang ang nawala. Kayo ba ay kasing lugi ni Punong Qin? Ang ipinadalang mababang antas na likido ng pagpapanday na nagkakahalaga ng 300,000. Tinanggap niyang lahat. Si Wang Yinfeng ay sabik na protektahan ang kanyang pamangkin. Galit siyang sumigaw ng manahimik. Ang aking Zheng Er ay tiyak na hindi katamtamang ikatlong antas. Tiyak na hindi. Sa sandaling iyon pinutol siya ni Liu Ruyan. Umaasa ka pa rin ba sa swerte? Noong unang beses siyang lumaban kay Fang Chen. Dapat ay nakita na ang katotohanan. Sa loob ng 3 araw. Ika-9 na antas na linggen, kasama pa ang suporta ng likido ng pagpapanday ni Qin Changsheng. Ay mas mahina pa rin kaysa kay Fang Chen. Noon pa man ay pinagdudahan ko na ang kanyang linggen. Ang resulta ngayon ay inaasahan ko na. Mabilis at magaan ang kanyang pagsasalita. Ang puso niyang matagal nang naninikip ay sa wakas nakalaya. Mukhang ako pala ang numero 1 henyo sa lungsod ng Guizhou. Ang ika-6 na antas na linggen pa rin ang pinakamalakas. Kinagat ni Wang Yinfeng ang kanyang labi. Sa totoo lang mas alam niya kaysa kaninuman. Ayaw niya lang aminin. Dahil ang ika-9 na antas na linggen ni Lu Zeng ay naging kanyang ipinagmamalaki. Habang nakatingin sa nawawalang diwang si Lu Zeng, tanging pang-aaliw na lang ang nasabi niya Zheng Er. Mukhang nagkaproblema ang tansong sukatan ng Toreng Pansubo. Walang ika-9 na antas na linggen sa mundong ito. Ang iyong katamtamang ikatlong antas ay itinuturing ng mataas sa lungsod ng Guizhou. Nang marinig ito, ang labis na nasaktang si Lu Zeng ay medyo gumaan ang pakiramdam. Dahan-dahan siyang tumango. Ang pinakamagaling pa rin ay si Liu Ruyan na may ika-6 na antas na linggen. 3 antas lang ang agwat ko sa kanya, hindi na masama. Kawili-wili. Inilagay ni Chen Zhengdao na may madilim na mukha ang tansong sukatan. At nagsabi ng isang bagay na yumanig sa mundo ni Lu Zeng. Sino ang nagsabing walang ika-9 na antas na linggen sa lungsod ng Guizhou? Hindi lang ikaw iyon, Bumbum. Nanlaki ang mga mata ni Lu Zeng. Ang puso niyang medyo gumaan lang. Ay muling tinamaan ng malupit na dago. Mayroon talagang ika-9 na antas na linggen. Ngunit hindi ako bilang isang dating ika-9 na antas na linggen. Paano niya matatanggap ang napakalaking pagbagsak? Nagulo ang ki at dugo sa kanyang katawan. Hindi na niya napigilan at sumuka ng isang malaking bunganga ng dugo. Bumagsak siya sa sahig at walang tigil na nanginig. Labis ding nasaktan si Liu Ruyan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya matanggap na mayroon talagang ika-9 na antas na linggen sa lungsod ng Guizhou. Hindi ba't ang Toreng Pansubok ang may problema? Sabi ni Bisepunong Chen. Bagamat hindi ko alam kung bakit ang tansong sukatan ng Toreng Pansubok ay magbibigay sa isang karaniwang talento na may katamtamang ikatlong antas. Nang resulta na ika-9 na antas na linggen. Ngunit, ang lungsod ng Guizhou ay mayroon talagang tunay na ika-9 na antas na linggen. Nakita na siya kamakailan ng anak na babae ng pinuno ng sekta ng Qingyun. At inamin pa na mas mababa siya. Ngunit kumunot ang noo ni Bisepunong Chen.
Bagamat sinabi ni Liu Qingxian na iniwan niya ang tatak ng King Yun sa kanya. Ngunit kung hindi niya ito kusang ipapakita, paano kung malalaman? Kailangan kong tawagin pabalik si Liu Qingxian. Siya lang ang nakakita sa ikasyam na antas na Lingzhen. Siya lang ang makakatulong sa paghahanap. Ang gumaan na pakiramdam ni Liu Ruyan ay muling bumigat. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao at sinabing gusto ko ring malaman. Sino ba itong misteryosong ikasyam na antas na Lingzhen? Tiningnan siya ni Chen Zhengdao. Dahil isa siyang ika-6 na antas na Lingzhen. Seryoso siyang nagsabi na pakalmahin mo ang iyong isip. Napaka-espesyal ng ika-9 na antas na Lingzhen na ito. Huwag nang sabihin ang iyong ika-6 na antas na Lingzhen. Maging ang aking ika-8 antas na Lingzhen ay napakalayo sa kanya. Kung makikilala mo siya, iyon na ang pinakamalaking swerte ng buhay mo. Ang ibig sabihin, si Liu Ruyan ay nararapat lamang tumingala. Wala siyang karapatang ikumpara ang sarili. Nagpakita ng pagkabigla si Liu Ruyan. Maging ang ika-8 antas na Lingzhen ay napakalayo. Kung gayon, hindi ba't mas malaki ang agwat ng kanyang ika-6 na antas na Lingzhen? Sa pag-iisip nito, medyo natanggap na niya ito. Maging ang isang bisepunong pavilyon ay sumuko na. Ano lang naman ang kanyang maliit na ika-6 na antas na Lingzhen? Hindi niya maiwasang mag-isip. Gaano kaya kahanga-hanga ang henyo na may ika-9 na antas na Lingzhen na iyon? Siguradong siya ay isang dragon sa gitna ng mga tao. Isang wangis na walang kapantay sa mundo. Bigla niyang napansin si Fang Chen na nakahawak sa kanyang baba. Ang kanyang itsura na nakatayo at malalim na nag-iisip ay nakakairita sa mata. Ngayon siya ang bida. Ang kanyang ika-6 na antas ng key refining ay talagang kahanga-hanga. Ngunit habang mas nagiging ganito siya, hindi ba't mas ipinapakita nito na nagkamali ako ng tingin sa kanya noon? Fang Chen, natalo mo ang isang ika-9 na antas na Lingzhen, siguro ay napaka-proud mo. Malamig na sinabi ni Liu Ruyan. Si Lu Zeng ay hindi seryosong nagsanay sa mga nakaraang taon. Ang kanyang isip ay nasa ibang bagay. Hindi matatag ang kanyang pundasyon. At ang kanyang galing sa espada ay hindi pa perpekto. Ang pagkapanalo mo sa kanya ay walang kwenta. Natauhan si Fang Chen. Iniisip niya lang kanina. Kung sino ang ika-9 na antas na Lingzhen na binanggit ni Chen Zhengdao. Maging ang anak na babae ng pinuno ng sekta ng King Yun ay umamit na mas mababa siya. Ipinapakita nito na napakagaling ng taong iyon. Hindi ko alam kung ang aking transparent na Lingzhen. Gaano kalayo sa ika-9 na antas na Lingzhen niya? Nang marinig ito, tiningnan niya lang si Liu Ruyan. At hindi na ito pinansin. Lumingon siya kay Liu Ruxu, ngumiti at nagsulat na gulat ka ba? Tiningnan ni Liu Ruxu si Fang Chen na may ningning sa kanyang mga mata. Paulit-ulit siyang tumango at sinabing, Xiao Chen, ang galing mo talaga. Ang pagtrato ni Fang Chen kay Liu Ruyan na parang hangin. At pagbibigay pansin lamang sa reaksyon ni Liu Ruxu ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagkainis. May pakiramdam na natatalo siya ng kanyang kapatid na si Liu Ruxu. Ito ay nagdulot ng sama ng loob kay Liu Ruyan. Sa sandaling iyon tumayo na rin si Chen Zhengdao para umalis. Hindi na naghintay na ihatid ng pamilya Liu. Tumalon siya sa kanyang lumilipad na sasakyan at lumipad paalis. Nakahinga ng maluwag si Liu Zengyan. At napaupo sa kanyang silya. Mabuti na lang at mabait si Bisepunong Chen. At hindi tayo inusig sa pag-aangkin ng ika-9 na antas na Lingzhen. Kung hindi malaking gulo ang haharapin ng pamilya Liu. Talagang natakot siya kanina. Matapos manginig ng matagal at medyo gumaling na si Lu Zeng. Nagpakita rin ang itsura ng nakaligtas sa kapahamakan. Bagamat hindi na ika-9 na antas na Lingzhen. Ngunit mabuti na lang at hindi nagpumilit si Bisepunong Chen. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Isang sigaw na puno ng galit ang biglang umalingaw-ngaw. Nanginginig ang katawan ni Lu Zeng at ng iba pa. Tumingin sila sa direksyon ng boses. At nakita ang mukhang pilipit sa galit. Na parang gustong manakit na si Qin Changsheng. Nagngangalit siya sa galit. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao.
Sumigaw siya, ikaw na walang silbi. Sa pagkakataong ito, hindi si Lu Zeng ang pinakamalaki ang nawala. Siya ay bumalik lang sa dati niyang anyo. Ngunit iba si Qin Changsheng. Mula sa simula kumapit na siya sa hita ni Lu Zeng. At baliw na tumaya. Ngayong lumabas na ang tunay na anyo ni Lu Zeng. Hindi na natin pag-uusapan kung nakakahiyaman ito para sa kanya. Ibinigay niya ang 10 bote ng mababang antas na likido ng pagpapanday. At kanina lang bumisita para bumati. Nagdala pa ng napakamahal na regalo na nagkakahalaga ng 300,000 pilak. Ang mahalaga, nagkunwaring galante pa si Lu Zeng at ang mababang antas na likido ng pagpapanday ay ipinamahagi lahat. At lahat ay naubos na. Gustuhin man niyang ibalik ay hindi na maibabalik. Nagulat si Lu Zeng. Namutla siya at sinabing, punong Qin, pakalmahin niyo po ang inyong galit. Hahahanap ako ng paraan para bayaran ka. Nagsisi siya kung nakinig lang sana siya kay Fang Chen. Na huwag munang tumanggap ng regalo. Anong ipambabayad mo? Namumula ang mga mata ni Qin Changsheng. Gusto na niyang sakalin si Lu Zeng. Akala niya ang pamilyang Qin ay makakaasa kay Lu Zeng. Makakaasa sa maestro ng kaluluwa sa likod niya. Kaya siya nag-invest ng napakamahal na regalo na 300,000 pilak. Ngunit sa huli ay wala siyang napala. Habang tinitingnan ang tuluyang nagalit na si Qin Changsheng. Napagtanto ni Lu Zeng. Ang pamilyang Qin ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Guizhou. Karaniwan. Hindi siya basta-basta makakalapit sa mga taong tulad nila. Kung mayroon siyang ikasyam na antas na linggen, ayos lang sana. Kung wala ay isa lang siyang basura sa kanilang mga mata. Bigla siyang natakot at hindi nakaimik. Nagtago sa likod ni Wang Yinfeng. Galit na sinabi ni Qin Changsheng, sa loob ng 3 araw bayaran mo ako. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ang kanyang katawan ay nanginig. Naglabas ng malakas na cultivation ng unang antas ng Zuji. Tinakot ang mga miyembro ng pamilya Liu na naroroon. Ang pamilya Liu ay isa lamang katamtamang pamilya. Paano nila kakayanin ang matinding galit ng pamilya Qin? Lalo na si Lu Zeng ay hindi makakalaban. Kung walang magpoprotekta sa kanya. Tiyak na papatayin siya ni Qin Changsheng bago umalis. Galit na tiningnan ni Lu Zeng yan si Lu Zeng. Ikaw na salot, lumayas ka. Walang lugar sa pamilya Liu para sa isang walang utang na loob na tulad mo. Sobra siyang nagalit. Hindi lang sa hindi siya natulungan ni Lu Zeng na umangat. Sa halip ay napahiya pa. Naging katatawanan ng buong lungsod. Ngayon, pasan pa nila ang isang malaking utang na 300,000. Si Wang Yinfeng nasabik protektahan ang pamangkin. Nag-iskandalo at sinabing, Hoy Liu. Kung maglalakas loob kang saktan si Zeng Er, palayasin mo na rin ako. Humiga siya sa sahig. Nagpapadyak at umiyak ng malakas. Nang makita ni Liu Zeng yan ang kanyang pag-iiskandalo, wala siyang nagawa kundi sabihin. Gusto mo bang pasanin ang pamilya Liu ang utang na ito? Iyan ay 300,000 pilak. Gusto mo bang magutom ang buong pamilya? Natahimik si Wang Yinfeng. Ngunit gusto pa ring protektahan ang kanyang pamangkin kaya sinabi niya. Hindi rin ito kasalanan ni Zeng Er. Kasalanan itong lahat ni Fang Chen, tama. Kung hindi lang dinala ni Fang Chen ang maruming hangin sa tabi ni Lu Zeng. Paano magkakamali si Zeng Er na isiping isa siyang ikasyam na antas na linggen? Nang marinig ang ganitong walang katuturang pangangatuwiran. Nagalit din si Liu Zeng yan. Kahit na hindi niya gusto si Fang Chen. Ramdam niyang naagrabyado si Fang Chen. Hindi niya napigilang magsabi ng patas na salita kahit anong sabihin. Kasalanan din ito ni Lu Zeng. Ang utang na ito ay dapat bayaran ni Lu Zeng. Nakitang walang epekto ang pag-iiskandalo ni Wang Yinfeng. Ibinaling niya ang lahat ng galit kay Fang Chen. Bakit hindi ka nagpatalo kay Lu Zeng kanina? Kung nagpatalo ka sa kanya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Nagalit din si Liu Roxu at sinabing, Tita Wang. Sobra na ang sinasabi mo. Malinaw na si Lu Zeng ang nang-aapi kay Xiao Chen.
Ngayon siya pa ang sinisisi. Nakitang sumasagot na rin sa kanya ang batang ito. Lalong nagalit si Wang Yinfeng. Sumigaw siya, nagre-rebelde ka na ba? Sige, sige. Akala niyo ba mag-asawa na kayo? Nagkakaisa para apihin ako ha? Sasabihin ko sa inyo, malayo pa kayo sa kasal. Fang Chen, sa loob ng 3 araw ibigay mo sa akin ang dote. Kung hindi ako masisiyahan sa kasal na ito. Huwag ka nang umasa. Namutla ang mukha ni Liu Roxu. Ang pagbuhos ni Wang Yinfeng ng galit kay Fang Chen. Ang kaunting pilak na ibinigay niya kay Fang Chen noon ay hinding-hindi makakapasa. Kinagat niya ang kanyang pulang labi. Aamin na sanang talo at hihingi ng tawad. Ngunit hinawakan ni Fang Chen ang kanyang kamay at pinigilan siya. Kumuha ng panulat ang kanyang isang kamay at bastos na isinulat. Magbibigay ako ng dote na ikasisiya mo. At mula ngayon isara mo na ang mabaho mong bibig. Matagal na siyang nagtitiis kay Wang Yinfeng. Ang paulit-ulit na pagkonsinti kay Lu Zeng ay isang bagay. Ngunit paulit-ulit pa niyang inaapi si Liu Roxu. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito bibigyan ng pagkakataon na makialam sa kanilang kasal. Nagangalit ang mga mata ni Wang Yinfeng sa galit at sumigaw, sige, mayabang ka. Kung talagang makakapagbigay ka ng dote na ikasisiya ko, hindi na ako makikialam sa inyo. Pero tandaan mo, dapat dote na ikasisiya di. Naintindihan mo ba? Kalmadong nagsulat ng linya si Fang Chen. Kung gayon, maghintay ka na lang na manahimik. Ikinuyom ni Wang Yinfeng ang kanyang kamao. Nagitngit ang ngipin at sinabing, maghihintay ako. At may madilim na mukha na tumakbo pabalik sa silid. Tiningnan ni Liu Zengyan si Fang Chen. Hindi niya maiwasang humanga. May paninindigan ka palang, bata ka. Nang makita kung gaano niya buong tapang na pitrotektahan si Liu Roxu. Bilang isang ama, gumaan ang kanyang loob. Ngunit ang gusto ni Fang Chen na sa loob ng 3 araw ay makalikom ng dote na ikasisiya ni Wang Yinfeng ay mukhang hindi ganoon kadali. Lihim siyang nag-isip kung dapat ba niyang tulungan sina Fang Chen at Liu Roxu. Umalis na ang lahat. Sumama si Liu Roxu na may balisang mukha kay Fang Chen. Pabalik sa kanyang silid. Hindi niya maiwasang mag-alala at sinabing, Xiao Chen, hindi mo dapat siya sinang-ayunan kanina. Alam mo ba kung bakit dote na ikasisiya ni Tita Wang ang gusto niya? At bakit 3 araw lang ang palugit na ibinigay niya? Walang ibang tao sa paligid. Kaya't nagsalita si Fang Chen at ngumiti, alam mo pala. Paano ko hindi malalaman? Hindi ba't gusto niya lang ng malaking halaga ng pilak? Para linisin ang kalat ng kanyang mahal na pamangkin. Hanggat ang dote ay higit sa 300,000. Kahit na ayaw niyang pumayag na magkasama tayo. Para kay Lu Zeng, pipilitin niyang tanggapin ito. Galit na pinalo ni Liu Roxu ang dibdib ni Fang Chen. At sinabing, alam mo pala, pero pumayag ka pa rin. Iyon ay 300,000 pilak. Saan ka kukuha niyan? Magnanakaw ka ba sa bangko? Nagkibit balikat si Fang Chen. At pabulong na sinabi, baka mas marami pa akong pera kaysa sa bangko. Nangako siya noon na bibigyan ng magarbong kasal si Liu Roxu. Kaya kahit hindi humingi ng mahal na dote si Wang Yinfeng, naghanda na si Fang Chen na magbigay ng isang malaking dote. Pagsapit ng gabi, matapos ihatid si Liu Roxu pabalik, nagsimula nang gumawa si Fang Chen ng likido ng pagpapanday. Dahil sa karanasan niya kaninang umaga, sanay na siya sa paggawa nito. Pagsikat ng araw, mayroong 40 bote ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday sa harap niya. At 20 bote ng sukdulang kalidad na likido ng pagpapanday. Sukdulang kalidad. Ang kahusayan ng paggawa ng likido ng pagpapanday ay mas mataas kaysa kahapon. Ibenta ang mataas na kalidad na likido ng pagpapanday sa pamilya Chen. Makakakuha na naman ako ng 400,000 pilak. Idagdag pa ang 500,000 mula dati. Ito ay isang malaking halaga na 900,000 pilak. Handa na siyang lumabas papunta sa pamilya Chen. Ngunit sinalubong siya ni Liu Roxu. Puno ng ngiti ang mukha niya at sinabing, Xiao Chen,
Inimbitahan ako ni Chen Silin na bumisita sa kanyang tahanan. At sinabi niyang isama rin kita. Sino si Chen Silin? Yung galing sa pamilya Chen. Nakita ang kanyang pagtataka. Sinabi ni Liu Ruxuy matalik kaming magkaibigan. Matagal na kaming magkakilala. Sa pagkakataong ito sa dot gusto kong humingi ng tulong sa kanya. Kung hindi dahil sa malaking usapin tungkol sa kasal. Ayaw niya talagang humingi ng pabor. Ngayon ay kailangan na niyang humingi ng tulong kay Chen Silin. Mamaya pagkakita mo sa kanya. Dapat kang magpakitang gilas, alam mo ba? Siya na lang ang ating pag-asa. Magpakitang gilas. Ibig sabihin ba ay gumawa ng mas maraming mataas na kalidad na likido ng pagpapanday? Kinamot ni Fang Chen ang kanyang ilong. Walang magawa kundi sumama kay Liu Ruxu papunta sa pamilya Chen. Habang nararamdaman ang bigat ng likido ng pagpapanday sa kanyang bulsa. Medyo naiinis si Fang Chen, hindi naman pwedeng ganito ako bibisita. Mas mabuting ibenta muna ang likido ng pagpapanday sa pamilya Chen. Nang malapit na sila sa tarangkahan ng pamilya Chen. Sinabi ni Fang Chen Ruxu. Pwede bang maghintay ka muna sa akin dito? Bibili lang ako ng merienda, babalik din ako agad. Nagulat si Liu Ruxuy at naalala niya. Ito ang unang beses na bibisita si Fang Chen. Nararapat lang na magdala ng regalo sa pagbisita. Mas maalalahanin ka pa. Sige, bilisan mo. Abalang tao si Chen Silin. Bihira siyang maglaan ng oras para makipagkita sa atin. Hindi natin dapat sayangin ang oras niya. Tumango si Fang Chen at sumuot sa karamihan ng tao. Habang hindi nakatingin si Liu Ruxu. Pumasok siya sa isang eskinita. At nagpalit ng damit papunta sa tarangkahan ng pamilya Chen. Ang tagapamahala ng Zhenbao Pavilion ay kasama ni Liu Ruxu. Nang makita ang maestro ng kaluluwa ay nagulat siyang sinabi, Ginoo. Bakit po ang aga ninyong dumating? Mula kagabi hanggang ngayon. Ang mga taong nagmamadali sa pamilya Chen na magbenta ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday ay hindi mabilang. Marami pa nga ang nag-alok ng doble ang presyo. Para lang makakuha ng isang bote ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Ngunit nag-aalala si Chen Silin sa ginoong maestro ng kaluluwa na ito. Baka hindi siya makapagbigay ng sapat na dami ngayon. Na mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Kaya hindi siya nangako. Hindi niya inasahan na napakasipag ng ginoong maestro ng kaluluwa. Sa isang gabi lang ay tumupad na siya sa usapan na magdala ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Ginoo, pasok po kayo. Dadalhin ko po kayo sa binibini. Sa likod bahay ng pamilya Chen. Si Chen Silin ay nagsasanay sa bakuran. Pinapakalma ang kanyang pagkabalisa. Matapos mag-isip ng isang gabi. Hindi pa rin siya makapagpasya. Naialay ang sarili sa ginoong ito na may gusto sa kanya. Una ay ang edad. Pangalawa, baka hindi to pa rin ang kabilang partido ang pangakong magsanay. Ng mga baguhang maestro ng kaluluwa. Binibini dumating na po ang Ginoo para magdala ng likido ng pagpapanday. Pinuto ng boses ng tagapamahala ang kanyang pag-iisip. Nagulat si Chen Silin. Lumingon siya at nakita ang nakasuot ng maluwag na damit. Na misteryosong maestro ng kaluluwa na balot na balot. Hindi niya maiwasang matuwa at malito. Ang tuwa ay dahil napakatapat niya sa pangako. Maagang dumating para magdala ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Ang isip niya ay muling nagulo. Ang gulo ay dahil hindi pa niya napag-isipan. Kung sasang-ayon ba siya sa kanyang pahiwatig. Habang nag-iisip, lihim niyang pinisil ang kristal na pananaw na nakatago sa kanyang manggas. At kumuha ng lakas ng loob. Ibinaba niya ang kanyang espada at mabilis na tumakbo palapit. Ang kanyang mukha ay namumula dahil sa ehersisyo. Butil-butil na pawis ang tumutulo mula sa kanyang makinis na baba. Papunta sa malalim na hiwa ng kanyang dibdib. Ang basang damit ay dumikit sa kanyang katawan. Nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na hubog. Hindi napigilan ni Fang Chen na sumulyap sandali at agad itong binawi.
Ang tingin at inilagay ang 40 bote ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday sa mesa. Nandito na lahat, medyo kinakabahan si Chensilin. Dahil palagi niyang binabantayan ang tingin ng Ginoong Maestro ng Kaluluwa. Bagamat isang sulyap lang ang ibinigay nito sa kanya. Ngunit nahuli pa rin niya ito. Lalong nagulo ang kanyang isip. Mabilis niyang sinuri ang mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Tiniyak na walang problema. At agad-agad, inilabas ang inihandang salaping papel at 50 set ng materyales. Ginoo, nandito na lahat. Bahagyan niyang kinagat ang labi. At sinadyang magpanatili ng distansya habang inaabot kay Fang Chen. Nagtatakang nag-isip si Fang Chen, ano bang problema niya? Akala ba niya kakainin ko siya? Sige, babalik ako bukas. Inilagay ni Fang Chen ang mga gamit sa kanyang bulsa at tumalikod para umalis. Ginoo, sandali lang po. Biglang tinawag siya ni Chensilin. Ginoo, uminom muna kayo ng tsaa bago umalis. Maingat pong naghanda ang abang lingkod ng isang tasang espiritual na tsaa para sa inyo. Pagkatapos niyang magsalita, isang katulong ang maingat na nagdala ng isang tasa ng berdeng espiritual na tsaa. Mabango ang amoy ng tsaa. Ito ay isang dekalidad na espiritual na tsaa na nakakapagpataas ng cultivation. Mahalaga at walang presyo. Tanging mga malalaking pamilya lang ang may karapatang uminom nito. Natakam si Fang Chen at umupo para uminom. Habang siya ay nakayuko, tumalikod si Chensilin. At lihim na inilagay ang 2 manipis na transparent na kristal sa kanyang mga mata. At huminga ng malalim. At kinakabahang humarap muli sa Ginoo. Lihim siyang umaasa sa kanyang puso na ang Ginoong ito na nagpapahiwatig sa kanya ay sana hindi masyadong matanda para kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Kung nasa katanghalian ng buhay mas maganda. Tungkol naman sa itsura, hindi na siya umaasa. Basta hindi masyadong pangit. Gagaan na ang kanyang pakiramdam. Ngunit, nang dahan-dahang tumagos ang kristal na pananaw sa makapal na damit. At lumitaw. Ang tunay na mukha ni Fang Chen, sa loob na tulala si Chensilin. Isang napakabatang mukha ng lalaki. Ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi gaanong mas matanda sa kanya. At may malinaw na mga mata at kilay. Isang gwapong itsura. Isang matikas na tindig. At mayroong isang aura na hindi pangkaraniwan. Ito ba talaga ang Ginoong Maestro ng Kaluluwa? Hindi ba't sinasabing ang mga maestro ng kaluluwa ay mga matatandang matagal nang nagsasanay? Hindi makapaniwala si Chensilin. Hindi isang matandang malibog, kundi isang pambihirang henyo. Ang mataas na posisyon sa sekta ng Qingyun. Na kahit ang pinuno ng sekta ay kailangang magbigay ng 3 bahagdang respeto. Ay isa lamang 2 antas na maestro ng kaluluwa. Hindi ba't nangangahulugan na ang binatang nasa harap niya ay isang tapak lang? At yayanigin ang buong teritoryo ng sekta ng Qingyun. Isang napakalaking tao, anong problema mo? Napansin ni Fang Chen ang kakaibang tingin ni Chensilin. At hindi napigilang magtanong. Nagulat si Chensilin sa kanyang puso. At mabilis na sinabi, wala po. Bahagyang naramdaman ni Fang Chen na may mali. Kaya't maingat niyang ibinaba ang tsaa at sinabing, may gagawin pa ako, mauuna na ako. Habang tinitingnan ang kanyang papalayong likod. Hindi mayalis ni Chensilin ang kanyang tingin. Lihim na sinabi ng tagapamahala, binibini, nakita niyo po ba? Tumango si Chensilin na may komplikadong ekspresyon. Mas hininaan pa ng tagapamahala ang kanyang boses. Kung gayon kayo po, bahagyang kinagat ni Chensilin ang kanyang labing parang rosas. Dahan-dahang namula ang kanyang mukha. Kung kailangan ko talagang magsakripisyo para sa pamilya, pwede kong pag-isipan. Napabuntong hininga ang tagapamahala sa kanyang puso. At hindi maiwasang manghinayang. Mukhang desidido na si Chensilin na ialay ang sarili. Kawawa naman ang binibini. Para sa pamilya kailangang pagsamantalahan ng ganitong matanda. Sa sandaling iyon dumating ang isang utusan para magulat, binibini.
Dumating po si Binibining Liu Roxu. Natauhan si Chen Silin. At lumabas para salubungin siya, suot pa rin ang damit pangsanay. Hindi nagtagal nakita niya si Liu Roxu na nakasuot ng berdeng damit. Na parang dahon ng lotus sa simula ng tag-araw, napakaganda. Hindi niya maiwasang mamangha at sinabi. Ang batang ito ay lalong gumaganda. Lumapit siya at inakbayan siya sa baywang. Hinawakan ang kanyang baba. At may mapaglarong itsura na ng aasar. Binibini, matagal na tayong hindi nagkita, lalo kang gumanda. Hayaan mong tingnan ka ng ginoong ito. Dahil sa kanyang pang-aasar sa harap ng publiko. Namula ang mukha ni Liu Roxu. At sinabing, hindi ka ba nahihiya? Binitawan siya ni Chen Silin. At tumawa ng walang tigil habang nakatakip ang bibig. Matagal nang kasama ni Liu Roxu si Chen Silin. Alam na niya ang kanyang ugali. Nang makita siyang masaya, sinabi niya, mukhang maganda ang iyong kalooban. Siguradong may magandang nangyari. Ikwento mo sa akin. Gusto rin ni Chen Silin na may makausap. Dinala niya ito sa likod bahay. At ikinuwento ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 2 araw. Namutla si Liu Roxu at sinabing, Silin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Kahit na bata pa siya. Ngunit dahil sa kanyang mga pahiwatig, malinaw na isa siyang masamang tao na mahilig sa babae. Pagkatapos makuha ang iyong katawan, baka hindi kanya panagutan. Ngunit mukhang nakapag-isip na si Chen Silin at sinabing, bilang mga anak ng malaking pamilya, wala tayong kalayaan. Kahit hindi ako kusang magsakripisyo, darating din ang araw na ipakakasal ako ng pamilya sa isang taong hindi ko gusto. Bilang kasangkapan sa pag-aasawa. Ngayon na iaalay ko ang sarili sa isang 2nd antas na maestro ng kaluluwa. Maswerte pa nga ako. Naalala ni Liu Roxu ang kanyang sarili. Napilitan din siyang magpakasal. Ang pagkakaiba lang ay ang pinakasalan niya ay si Fang Chen. Isang napakamaasahang lalaki. Mas mahusay kaysa sa maestro ng kaluluwa na ito na mahilig sa babae. Hinawakan niya ang kamay ni Chen Silin ng may awa. Kapag nangyari ito, mahihirapan ka ng mag-asawa. Napabuntong hininga si Chen Silin at sinabi, kung kukunin ng maestro ng kaluluwa na ito ang aking katawan, at pananagutan ako, buong puso ko siyang susundan. Ituturing siyang asawa. At magiging tapat sa kanya kung iiwanan niya ako. Ayos lang din iyon. Pwede akong hindi mag-asawa habang buhay. Hanggat tinutupad niya ang kanyang pangako. At sasanayin ang ilang baguhang maestro ng kaluluwa para sa pamilya Chen. Ayos na iyon. Nalungkot si Liu Roxu. Kung ikukumpara sa sarili, napakalungkot ng hinaharap ni Chen Silin. Mahinang sinabi si Lin. Paumanhin, hindi kita matutulungan. Ngumiti si Chen Silin. Ayaw nang pag-usapan ang paksang ito at sinabing, nga pala. Nasaan ang iyong kasintahan? Hindi ba't sinabi kong isama mo siya? Nang marinig ito ni Liu Roxu ay nagalit siya, huwag mo na siyang banggitin. Sa daan sinabi niya na unang beses siyang bibisita. Kailangan niyang magdala ng regalo kaya bumili muna siya. Ngunit matagal siyang hindi bumalik. At malapit na ang oras ng ating pagkikita. Kaya nauna na ako. Dahil mayroon ng masamang impresyon si Chen Silin kay Fang Chen, ay hindi siya nasiyahan at sinabi. Hindi man lang siya marunong tumupad sa oras. Anong klaseng tao iyan? Walang magawa si Liu Roxu. Alam niyang unang beses bibisita si Fang Chen pero nahuli pa rin. Nag-iwan ng masamang impresyon. Baka mahirap nang humingi ng tulong sa kanya mamaya. Sa sandaling iyon dumating muli ang isang utusan para mag-ulat Binibini. Isang nagngangalang Fang Chen ang nagsasabing kasintahan siya ni Binibining Liu. Walang ganang sinabi ni Chen Silin, hayaan siyang maghintay sa labas. Kahit nagalit si Liu Roxu, hindi niya matiis na ganitong tratuhin si Fang Chen. Mahinang sinabi si Lin. Naghanda lang siya ng kaunting regalo. Kaya nahuli siya sa oras. Huwag mo na siyang sisihin. Nang makita kung gaano siya pinagtatanggol ni Liu Roxu,
Lalong nagalit si Chen Silin. At sinabing sige papasukin mo siya. Mayroon din akong sasabihin sa kanya. Palagi niyang iniisip na napilitan lang si Liu Ruxu na makipagkasundo kay Fang Chen. Ngayon mukhang kusang loob si Liu Ruxu. Ito ay nag-alala sa kanya. Seryosong sinabi Ruxu, sasabihin ko sa iyo. Ang isang mahalagang bagay sa buhay ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang iyong madrasta ay itinuturing kang isang tinik sa kanyang lalamunan. Hindi kanya tinatrato ng maayos. Kaya dapat kang maghanap ng isang ginoo mula sa isang mayamang pamilya para pakasalan. Sa ganitong paraan masisiguro mo ang iyong kaligayahan sa hinaharap. Bakit mo pinakasalan ang isang pipi na para bang nabaliw ka? Pinagalitan siya ng husto. Napabuntong hininga si Liu Ruxu at sinabi mahirap ipaliwanag. Simple niyang ikinuwento ang pagpapalit niya sa kanyang kapatid para magpakasal. At sinabi ang lahat. Si Chen Silin ay sanay na sa mundo. Agad niyang naintindihan ang mga detalye at sinabi, tanga ka ba? Ang iyong ama, madrasta at kapatid ay magkakasabwat para magkunwari. Ang iyong ama at kapatid. Baka wala namang masamang hangarin. Para lang sa kapakanan ng pamilya o sa kanilang sarili. Ngunit ang iyong madrasta, tiyak na gusto kang ipako sa isang pipi. Para sirain ang iyong buong buhay. Napakasama ng kanyang intensyon. Nang malaman ang totoong dahilan, mas lalong hindi pumayag si Chen Silin na magpakasal silang dalawa. Sumakit ang ulo ni Liu Ruxu at hinilot ito. Alam niyang magiging ganito ang sitwasyon kapag sinabi niya. Silin, bagamat aksidente ang aming pagsasama ni Xiao Chen, maganda naman ang aming pagsasama. Ramdam ko ang kanyang katapatan. Naniniwala akong aalagaan niya ako ng mabuti sa hinaharap. Tinapik ni Chen Silin ang kanyang noo na parang sinasabing tanga. Anong silbi ng katapatan? Itatanong ko sa iyo. Ang kanyang buong katapatan. Makakakuha ba ng sapat na dote para sa iyo? Hindi makasagot si Liu Ruxu. Kung may sapat na dote si Fang Chen, hindi na niya iisiping humingi ng tulong kay Chen Silin. Hindi man lang siya makalikom ng dote. Paano kanya mabibigyan ng kaligayahan? Tiningnan ni Chen Silin si Liu Ruxu. At hindi maiwasang malungkot para sa kanya. Malungkot na sinabi, Ruxu, ikaw ang pinakakawawa. Ang iyong kagandahan at pagkatao ay walang katulad. Dapat sana ay mayroon kang magandang buhay. Ngunit napilitan kang palitan ang iyong kapatid para pakasalan ang isang pipi. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. At naggitngit ang ngipin at sinabi, hindi ko hahayaang mahulog ka sa apoy. Hindi ko siya tutulungan sa 300,000 dote. Hinding-hindi ko hahayaang sirain niya ang iyong buhay. Siya na ang magiging kontrabida. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang isang alipin para mag-ulat binibini. Dumating na po si Ginoong Fang. Biglang tumalim ang mga mata ni Chen Silin, sakto ang dating niya. Papayukuin ko siya. Nag-alala si Liu Ruxu. At nagmakaawa si Lin. Pakiusap, huwag mong gawin iyan. Nagsisikap na si Xiao Chen. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng kaunting progreso sa martial arts. Pakiusap, huwag mong saktan ang kanyang amor proprio. Nang makita kung gaano niya pinagtatanggol si Fang Chen, mas lalong naramdaman ni Chen Silin na kung hindi niya sila paghihiwalayin agad, wala na siyang pagkakataon. Tumango siya at sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya insultuhin. Gusto ko lang siyang kausapin ng masinsinan. Tungkol sa inyong hinaharap, kung isa siyang responsableng tao, alam niya kung ano ang pipiliin. Dahan-dahang tunog ng mga yabag ang narinig. Sinundan ni Fang Chen ang utos ng katulong. At dumating sa likod bahay na pinuntahan niya kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ng katulong bago pa man makapasok. Tanging mga babae lamang ang pinapayagan sa likod bahay. Ginoo, maghintay po kayo dito. Utos po ng binibini. Natigilan si Fang Chen. Paano ako nakapasok kanina? Ikaw ba si Fang Chen, ang kasintahan ni Ruxu? Sa likod ng isang pader.
Narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ito ay kay Chen Silin ang mapang-asar na tono. Ay nagpakapa sa ilong ni Fang Chen. Bakit dalawa ang mukha ng babaeng ito? Napakabait niya sa akin bilang maestro ng kaluluwa. Ngunit napakataray niya ngayong iba ang aking katauhan. Ako nga. Nagsulat si Fang Chen ng isang pirasong papel at itinapon sa kabilang panig ng pader. Ipinakuha ni Chen Silin sa isang alipin. At sinulyapan ito at sinabi ako ang matalik na kaibigan ni Roxuy. Ngayon may ilang tanong ako sa iyo. Pakiusap sagutin mo ng tapat. Una, pakakasalan mo ba si Roxuy dahil mahal mo siya? O gusto mo lang gamitin ang pamilya Liu para mabuhay ng Marangya? Marangya nagpakita ng pakiusap na tingin si Liu Roxuy. Pakiusap Chen Silin, huwag mong ipahiya si Fang Chen. Sa ngayon walang-wala si Fang Chen. At umaasa sa pamilya Liu para mabuhay. Kung sasabihin ng iba na nabubuhay siya sa yaman ng iba, wala siyang paraan para itanggi ito. Ngunit matalim ang tingin ni Chen Silin. Sa tingin niya ang unang tanong ay sapat na para ipahiya si Fang Chen. Ngunit laking gulat niya. Ilang bagong salaping papel ang lumipad mula sa kabilang panig ng pader. Natigilan si Chen Silin. At medyo nagulat. 5 salaping papel sa sahig ay pawang 1,000 ang halaga. Sa kabuuan ay 50,000. Katulad ng ibinigay niya sa maestro ng kaluluwa. At mula sa parehong bangko. Nagulat din si Liu Roxuy Xiao Chen. Saan ka kumuha ng ganyang karaming pera? 50,000 na salaping papel. Hindi ito kayang magkaroon ni Fang Chen. Ngumiti lang si Fang Chen. At nagtapon ng isa pang pirasong papel binibining Chen. Pwede mo nang itanong ang pangalawang tanong, may 50,000 na salaping papel. Sapat na para mabuhay silang dalawa ng maayos. Ang paratang na nabubuhay sa yaman ng iba ay walang basehan. Medyo natulala si Chen Silin. Isang taong 10 taong nakatira sa bahay ng iba. Saan siya kukuha ng ganoong karaming pera? Gusto niyang paatrasin si Fang Chen. Ngunit sa halip ay pinakitaan pa siya ni Fang Chen. Medyo nainis siya. At nagtanong ulit, kahit na mayroon kang kaunting ipon, mapoprotektahan mo ba si Roxuy? Ang ating lungsod ng Guzhou ay medyo mapayapa. Ngunit ang mundo sa labas ay malupit. Puno ng karahasan. Sigurado ka bang mapoprotektahan mo siya? Ang isang babaeng kasing ganda ni Liu Roxuy. Saan man siya magpunta may mga taong mag-interes sa kanya. Kung wala kang lakas hindi mo siya mapoprotektahan. Naniniwala si Chen Silin na ang isang taong walang cultivation tulad ni Fang Chen ay hindi karapat-dapat na protektahan siya. Sa halip ay magiging pabigat pa sa kanya. Nang marinig na walang imik sa kabilang panig, inakala ni Chen Silin na natamaan niya ang kanyang kahinaan. At may katiyakang sinabi, kung talagang mahal mo si Liu Roxuy, palayain mo na siya. Hindi mo siya kayang protektahan bago pa man matapos ang kanyang salita. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay biglang nag-crack. At nabutas sa gitna. Isang malaking butas ang nagpakita sa ibabang bahagi ng katawan ni Fang Chen. Agad na naramdaman ni Chen Silin ang antas ni Fang Chen. At nagulat, 7th antas ng qi refining ang ganitong antas. Sa ganitong edad, sa lungsod ng Guzhou ay maituturing na siyang isang magaling na dalubhasa. Kumurap-kurap siya ng husto. At hindi makapaniwalang nagtanong kay Liu Roxuy. Hindi ba't sinabing wala siyang linggen? Mapait na umiti si Liu Roxuy at sinabi, baka matagal na siyang lihim na nagsasanay. Hindi lang natin alam. Natigilan si Chen Silin. Ang nagpagalit sa kanya ay nagtapon si Fang Chen ng isang pirasong papel na may mapanuksong tono. Mayroon ka pa bang ibang tanong? Bahagyang kinagat ni Chen Silin ang kanyang labi. Nagiging mayabang na ang lalaking ito. Anong silbi ng kaunting cultivation? Ano ang maibibigay mo kay Roxuy? Kung mag-aasawa siya sa isang mayamang pamilya, makakakuha siya ng walang katapusang yaman. Makakakuha siya ng iba't ibang paraan ng pagsasanay. Mayroon ka ba niyan? Sigurado siya.
Ito ang kahinaan ng mga taong walang background tulad ni Fang Chen. Maaaring may kaunting pera at cultivation si Fang Chen. Ngunit ang mga yaman at magagandang paraan ng pagsasanay ay mga pangunahing pag-aari ng mga mayamang pamilya. Ito ay isang bagay na isang mahirap na binata ay hinding-hindi magkakaroon. Matagalan na nahimik ang kabilang panig. May narinig na tunog ng pagpunit ng bagay. Inakala niyang nagalit si Fang Chen. At sinisira ang mga gamit dahil sa pagkainis. Hindi niya maiwasang makonsensya. Kung hindi lang kailangan. Hindi niya gustong manakit ng iba ng walang dahilan. Kaya't bahagyang lumambot ang kanyang tono. Seryosong sinabi Fang Chen, hindi ko sinasadyang saktan ka. Ngunit napakahirap ng buhay ni Roxu. Sana ay palayain mo na siya. Hayaan mo siyang pakasalan ang taong nararapat para sa kanya. Kung papayag kang isuko ang kasunduan sa kasal. Handa akong bigyan ka ng ilang mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Bilang kabayaran sa iyo. Pwede ba? Ngunit wala pa ring imik mula sa kabilang panig pagkatapos ng ilang sandali. Isang maliit na balutan ang itinapon. Ipinakuha ni Chen Silin sa isang katulong na may pagtataka. At binuksan sa harap ni Liu Ruxu. 5 bote ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday ang bumungad sa kanila. Mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Saan mo nakuha iyan? Nagpakita ng pagkabigla si Chen Silin. Ang mataas na kalidad na likido ng pagpapanday ay eksklusibong ibinebenta ng pamilya Chen. Limitado sa 1 bote bawat tao. Imposibleng may makabili ng 5 bote ng sabay-sabay. Nag-upa ba siya ng mga tao para bumili? Mukhang may pera talaga ang lalaking ito. Inamin ni Chen Silin na minamaliit niya ang yaman ni Fang Chen. Ngunit walang gaanong halaga ang 5 bote na ito. Sinabi ni Chen Silin. Sa sandaling iyon natuklasan niya sa ilalim ng balutan. May isang aklat na may punit na pabalat at walang pangalan na paraan ng pagsasanay. Ito pala ang pinupunit niya kanina. Nagtatakang kinuha ito ni Chen Silin at sinabi. Hindi mo naman siguro sasabihin na paraan ito ng pagsasanay. Ngunit nang buksan ni Chen Silin ang unang pahina. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Mataas na antas na paraan ng puso ng Huangji. Napahinga siya ng malalim. Hindi makapaniwalang sinabi ang pinakamalaking mayamang pamilya sa lungsod ng Guizhou. Ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay na magagamit nila ay katamtamang antas na Huangji lamang. Ngunit binigyan ni Fang Chen si Liu Ruxu ng isang mataas na antas na paraan ng puso ng Huangji. Ito ay isang dekalidad na yaman na hindi kayang ibigay ng anumang mayamang pamilya. Sa sandaling iyon itinapon muli ang papel ni Fang Chen. Mayroon ka pa bang ibang tanong? Ang hangarin ni Chen Silin na paatrasin si Fang Chen ay nauwi sa isang matinding aral mula kay Fang Chen. Bilang isang binibini si Chen Silin. Kailanman ay hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Nagitngit ang kanyang mga ngipin. Kinuha niya ang espada sa mesa at sumigaw, halika rito. Titingnan ko. Kung kaya mo pang magmayabang sa harap ko. Liu Ruxu. Hindi alam kung matatawa o maiiyak habang hinihila ang damit ni Chen Silin. Silin, tama na. Sabi mo mag-uusap lang kayo. Bakit nauwi sa away? Hindi mo ba matanggap? Galit na sinabi ni Chen Silin, huwag mo akong pigilan. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Sa kanyang galit na mga mata. Isang matikas na anyo na nakasuot ng asul na damit. Ang dahan-dahang lumampas sa tarangkahan. Ang mukha ni Fang Chen ay agad na nakita ng kanyang mga mata. Sa isang tingin lang. Parang tinamaan ng kidlat si Chen Silin. At natigilan sa kanyang kinatatayuan. Sino ang nakikita ko? Ginoong maestro ng kaluluwa. Naging blanko ang isip ni Chen Silin. Pakiramdam niya ay nagbaliktad ang mundo. Si Fang Chen. Ang walang silbing pipi na kilala sa buong lungsod ng Guizhou. Bakit kamukhang-kamukha niya ang 2nd antas na maestro ng kaluluwa? Hindi iisa lang sila, iisang tao lang sila.
Ang kasintahan ng aking matalik na kaibigan. Ay siya pa lang. Misteryosong ginoong maestro ng kaluluwa na handa niyang pag-alayan ng sarili. Pagkaraan ng ilang sandali na tauhan siya sa boses ni Liu Roxu. Silin, huwag ka nang magalit. Xiao Chen, tingnan mo kung gaano mo kagalit si Silin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Biglang natauhan si Chen Silin. At paulit-ulit na sinabi sa kanyang isip na malamig na hangin. Hindi niya magagawang hilingin sa isang ikalawang antas na maestro ng kaluluwa na humingi ng tawad sa kanya. Mabilis niyang ibinaba ang hawak na espada at sinabi. Hindi ako ang nagalit. Ako ang nagkasala kay Ginoong Fang. Napagtanto niya. Na tila hindi pa alam ni Liu Roxu ang tunay na pagkatao ni Fang Chen. Malamang ay sinasadya itong itago ni Fang Chen. Hindi niya ito pwedeng ibunyag kaya agad niyang binago ang kanyang sinabi, Ginoong Fang. Maupo po kayo, medyo nahihiya siya. Magalang niyang pinaupo si Fang Chen. At personal na kinuha ang takure at nagsali ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Inabot ito sa kanya gamit ang dalawang kamay, Ginoong Fang, uminom po kayo ng tsaa. Kakaiba ang pakiramdam ni Fang Chen. Kanina lang ay napakataray niya. Bakit biglang nagbago ang ugali niya nang makita ako? Nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon si Liu Roxu. Hindi ba't sinasabi niyang tuturuan niya ng leksyon si Fang Chen? Bakit biglang naging napakagalang niya nang magkita sila? Dahil ba sa akin? Ayaw na niyang makipag-away kay Fang Chen. Sa pag-iisip nito ay gumaan ang kanyang loob at mumitik Xiao Chen. Si Silin ang aking matalik na kaibigan. Kanina ay sinusubukan ka lang niya, huwag mo nang isipin iyon. Tumango si Fang Chen. At nagsulat na iintindihan ko. Ngunit pinagpapawisan si Chen Silin. Nang maalala niya ang kanyang ginawa kanina ay kinabahan siya. Pinahihirapan niya ang malaking taga-suporta ng pamilya Chen. At tinutukan pa niya ito ng espada. Habang iniisip ito ay lalo siyang hindi mapakali. May pag-aalala sa kanyang mukha. At napakalambing ng kanyang boses. Ginoong Fang, sabi ni Roxu. Ang madrasta ng pamilya Liu ay pinahihirapan kayo sa dote. Matagal na kaming magkaibigan ni Roxu. Hindi ko pwedeng pabayaan. Mamaya ipapakuha ko ang 300,000 pilak. Sana ay makatulong ito kay Ginoong Fang. Gusto niyang bumawi sa kanyang kasalanan. Ngunit nagtaka si Liu Roxu. Hindi naman ito ang sinabi ni Chen Silin kanina. Matigas niyang sinabi na hindi siya tutulong. At nangakong paghihiwalayin sila. Pero ano ang nangyari, hindi pa man humihingi ng tulong si Fang Chen. Kusang loob na siyang nag-alok ng tulong. At ang mas nakakagulat pa. Sa kanilang pagsasama, binaliwala siya ni Chen Silin. At walang tigil na inasikaso si Fang Chen. Unang binigyan si Fang Chen ng merienda sa paglilibot sa hardin ng pamilya Chen. Inuna rin niyang ipakilala at ipaliwanag kay Fang Chen ang kasaysayan ng pamilya Chen. At sinabi pa kay Fang Chen ang maraming lihim na kahit siya ay hindi alam. Matagal na silang magkasama ni Chen Silin. Ngunit hindi pa siya naging ganito kainit sa kanya. Kaya't sa pag-uwi, malungkot si Liu Roxu sa karwahe. Anong problema mo? Habang inaayos ni Fang Chen ang mga iba't ibang regalong ibinigay ni Chen Silin. Napansin niyang kakaiba ang itsura ni Liu Roxu. At nagtatakang nagtanong. Tiningnan ni Liu Roxu si Fang Chen. At nag-atubiling magsalita. Sa huli hindi niya napigilan ang selos at sinabi si Chen Silin. Mukhang nagkakagusto na siya sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Fang Chen, huwag kang magsalita ng ganyan. Mas lalong sumama ang loob ni Liu Roxu. Hindi ko pa siya nakitang ganito kainteresado sa isang lalaki. At noong una ay galit siya sa iyo. Ngunit nang makita kanya ay nagbago siya. Hindi ba't ito ay pag-ibig sa unang pagkikita? Habang nagsasalita siya, namumula na ang kanyang mga mata. Hindi niya kailanman inakala na ang gasgas na kwento ng isang kaibigan na umaagaw ng lalaki ay mangyayari sa kanya. Dahil sa kanyang kabaitan hindi niya sinisi si Chen Silin.
Sa halip ay malungkot na sinabik si Yao Chen. Kung sa tingin mo ay mabait si Chen Silin, piliin mo na siya. Hindi ako magagalit sa iyo. Nagpakita siya ng kaunting pagkamababa. Sa yaman at estado. Sa background at lakas. Mas nakahigit sa kanya si Chen Silin. Kung pakakasalan siya ni Fang Chen, makakakuha siya ng maraming benepisyo. At hindi siya magkakaroon ng problema tulad sa pamilya Liu. Nang makita siyang malapit ng umiyak, napagtanto ni Fang Chen na talagang malungkot siya. Mabilis niya itong niyakap. Tanga! Huwag na nating pag-usapan kung ano ang nararamdaman ni Chen Silin para sa akin. Pero kailangan ko pa bang sabihin ang nararamdaman ko para sa iyo? Sa pinakamahirap kong panahon ikaw ang sumagip sa akin. Ang kabaitang iyon ay nararapat kong suklian habang buhay. Habang nakikinig sa tapat na salita ni Fang Chen, medyo gumaan ang pakiramdam ni Liu Roxu. Ang mataas na kalidad na likido ng pagpapanday na ibinigay ko sa iyo kanina gamitin mo ng lihim. Huwag kang magtipid. Marami pa ako. At saka ang mataas na antas na paraan ng puso ng Huangji, simulan mo ng sanain. Muling nagbilin si Fang Chen. Naisip niyang ibigay din sa kanya ang sukdulang kalidad na likido ng pagpapanday. Ngunit nag-aalala siyang magtanong ito. At mabunyag ang kanyang pagkatao bilang maestro ng kaluluwa. Kaya sa ngayon hayaan muna siyang gumamit ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday. Noon lang medyo umiti si Liu Roxu. Magsisikap ako. Sa tulong ng mataas na kalidad na likido ng pagpapanday at mataas na antas na paraan ng puso ng Huangji. Kumpiyansa siyang mapapataas niya ang kanyang cultivation sa maikling panahon. Bagamat hindi niya mahahabol si Chen Silin. Ngunit mapapaliit niya ang agwat. Habang nakasandal sa dibdib ni Fang Chen, muli siyang nakaramdam ng kapanatagan. At sinabing nangako si Silin na tutulungan tayong makalikom ng dote. Ngayon hindi na natin kailangang mag-alala. Ngunit nang makabalik sila sa pamilya Liu, napansin nila ang may ilang mararangyang karwahe. Ang nakaparada sa tarangkahan ng pamilya Liu. Pagpasok nila, may mga kahon na may pulang papel. Ang nakahanay mula sa tarangkahan hanggang sa sala. Nang makita si Liu Roxu na bumalik, namulaklak sa ngiti ang mukha ni Wang Yinfeng. Roxu, halika kilalanin mo si Ginoong Zhu. Naaalala mo pa ba siya? Nagtatakang pumasok si Liu Roxu sa bulwagan. At nakita sa tabi ng kanyang ama na si Liu Zhengyan. Na nakaupo ang isang marangyang ginoo. Matangkad, gwapo at matikas. At may matalim na tingin. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa antas ng Zuji. Ngunit mas matanda siya ng malaki kay Liu Roxu. Mga 30 taong gulang. Zhu Jianshen na alala siya ni Liu Roxu. At may pag-aatubiling binanggit ang pangalang ito. Pumasok si Fang Chen at hindi maiwasang kumunot ang noo. Bakit siya nandito? 5 taon na ang nakalipas na tuklasan na may ika-4 na antas na linggen si Zhu Jianshen. Isang kamag-anak niya sa sekta ng Qingyun. Ang humanap ng paraan para mapasok siya sa sekta ng Qingyun. Noon ay nasa 3 antas lamang siya ng Qi refining. Ngayon pagkatapos ng maraming taong pagsasanay sa sekta ng Qingyun. Isa na siyang dalubhasa sa antas ng Zuji. Ang hindi makalimutan ni Fang Chen ay dinala niya si Liu Roxu sa isang sirang templo. At tinangkang pagsamantalahan siya. Ang ama ni Fang Chen ang tumulong para itaboy si Zhu Jianshen. Ito rin ang dahilan kung bakit pagkatapos mamatay ng ama ni Fang Chen, inalagaan ng husto ni Liu Roxu si Fang Chen. Tiningnan ni Liu Roxu ang mga pulang kahon sa sahig. At biglang nakaramdam ng masamang kutob itay. Ano ito? Malalim na napabuntong hininga si Liu Zhengyan at sinabi. Bumalik si Ginoong Zhu mula sa sekta ng Qingyun para magpagaling ng sugat. At nalaman niyang hindi ka pa kasal kaya dumating siya para mag-alok ng kasal. Mag-alok ng kasal agad na tumutol si Liu Roxu. Mayroon na akong kasintahan. Ginoong Zhu, pakiusap, kunin mo na ang iyong dote at umalis. Ngunit sinabi ni Wang Yinfeng, kasintahan. Si Fang Chen ba ang tinutukoy mo? Nagbigay na ba siya ng dote?
Kahit na nagbigay siya mas marami ba kaysa sa ibinigay ni Ginoong Zhu? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga doteng ito? Buong 500,000 pilak. Kaya bang ibigay iyan ni Fang Chen? Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Fang Chen. Maraming miyembro ng pamilya ang nagpakita ng awa. Kawawa naman si Fang Chen. Sunod-sunod ang mga problema. Tumingin din si Zhu Jianshen kay Fang Chen ang may mapanuksong tingin. Kung hindi dahil sa kanila mag-ama noon. Matagal na sana niyang naisagawa ang kanyang masamang balak kay Liu Ruxu. Ngunit hindi pa huli ang lahat ngayon. 500,000 pilak na dote. Sapat na para panoorin ni Fang Chen. Na inaagaw ang kanyang babae. Nag-aalala rin si Liu Ruxu. Nangako lang si Chen Silin na magbibigay ng 300,000 pilak bilang dote. Ngayon 500,000. Hindi kayang ilabas agad ni Chen Silin iyon. Sa sandaling iyon, walang pakundangang nagsulat ng isang linya si Fang Chen. Pagkatapos ng 5 taon sa sekta ng King Yun, 500,000 dote lang ang kaya mong ilabas. Nagkatinginan ang mga miyembro ng pamilya Liu. Hindi napigilan ni Lu Zeng na magsabi ng may panunuya Fang Chen. Nakalimutan mo na ba? Nakikitira ka pa rin dito. Agad na nagpakita ng pangmamaliit si Wang Yinfeng. Kung mahina ang iyong pandinig. Ulitin ko ulit. Ito ay 500,000 pilak na dote. 500,000 hindi 5 piraso. Isang taong walang kahit 5 sentimo. May karapatan bang magsalita ng malaki dito? Binuksan ni Zhu Jianshen ang kanyang pamaypay. At dahan-dahang iwinagayway ito. Nakangiting sinabi Tiyo. Pakiusap intindihin niyo si Fang Chen. Dahil inaagaw ang kanyang kasintahan. Masama ang kanyang loob. Normal lang na magsabi siya ng mga masasakit na salita. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. At may panunuya na sinabi ngunit Fang Chen. Hindi sa pinapangaralan kita. Ngunit kailangan mong malaman ang iyong lugar. Tumingin ka sa salamin at tingnan mo ang iyong sarili, karapat-dapat ka ba kay Ruxu? Isang taong hindi man lang makalikom ng dote ay nangangarap pang pakasalan siya. Nagtawanan ang lahat. Ikinuyom ni Liu Ruxu ang kanyang kamao at akmang magsasalita. Ngunit mahinang napabuntong hininga ang katabing si Liu Ruyan at sinabi. Huwag ka nang maging inosente. Ang 1,000 salita ng pagtatanggol ng isang babae ay hindi kasing halaga ng 1 beses na paninindigan ng isang lalaki. Hindi talaga karapat-dapat si Fang Chen sa iyo. Mas lalong naging mayabang si Zhu Jianshen habang iwinawagayway ang kanyang pamaypay. At may pangmamaliit na tumawa. Pagkatapos ay lumingon kina Wang Yinfeng at Liu Zengyan at sinabi Tiyo. Tita, ano po sa tingin ninyo? Kung pumapayag kayo, pakiusap tanggapin ninyo ang mga doteng ito. At itakda na natin ang petsa ng kasal. Masayang pumayag si Wang Yinfeng. Ngunit si Liu Zengyan ay palaging nakakunot ang noo. Kahit anong sabihin. Tinangka ni Zhu Jianshen na pagsamantalahan si Liu Ruxu noon. Malinaw na napakasama ng kanyang pagkatao. Magiging masaya ba ang kanyang anak kung pakakasalan niya ito? Mas mabuti pang pakasalan si Fang Chen. Dahil ang pagkatao ni Fang Chen sa loob ng 10 taong pagmamasid ay napakatino. Isa siyang tunay na Ginoo, magsalita ka na. Hindi nasiyahang sinabi ni Wang Yinfeng. Malungkot na napabuntong hininga si Liu Zengyan. Ito ang dahilan ng kanyang pag-aatubili. Kailangan pa rin ng pamilya Liu na umasa sa pamilya ni Wang Yinfeng. May mga bagay na kailangan niyang igalang ang kanyang opinyon. Kaya't matagal siyang hindi makapagpasya. Ngunit si Fang Chen ay kalmado. Inilabas ang isang makapal na tumpok ng salaping papel at inilapag sa mesa ni Zhu Jianshen. Tumingin ang lahat. Kasama si Liu Ruxu ay nagpakita ng pagkabigla. Salaping papel. Nagtatakang lumapit si Liu Zengyan sa harap ni Zhu Jianshen. At binilang ito. 5-1-0-0-0-0 pilak ano. Hindi makapaniwalang inagaw ito ni Wang Yinfeng. Hindi kaya peki ito. 500,000. Ang kita ng buong pamilya Liu sa loob ng 3 taon ay hindi aabot sa ganyan.
Si Fang Chen na nakikitira lang. Saan siya kukuha ng ganyang karaming salaping papel? Ngunit pagkatapos suriin ng mabuti, natuklasan nilang ito ay salaping papel mula sa pinakamalaking bangko sa lungsod ng Guzhou. Totoo at tunay. Ang katabing si Liu Ruyan ay hindi makapaniwala habang tinitingnan ang 5,10,000 na salaping papel. Paano siya nakakuha ng ganyang karaming salaping papel? Sa harap ng mga nagugulat na tingin, mahinahon na nagsulat si Fang Chen ng isang pirasong papel. At inilapag sa harap ni Zhu Jianshen pagkatapos ng 5 taon sa sekta ng Qingyun. Bakit mas mahina ka pa sa akin? 1,5,10,000 pilak. 1,500,000 pilak. Malinaw na kung sino ang mas nakahihigit. Ang ganitong mapanirang kahihiyan ay nagpangit sa mukha ni Zhu Jianshen. Pinalo niya ang mesa at sumigaw, Fang Chen, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Fang Chen. At mabilis na nagsulat, hindi ba't malinaw na ang aking ibig sabihin? Karapat dapat ka bang makipag-agawan sa akin para kay Roxu? Nang sabihin ito, ang nalulungkot na si Liu Roxu ay namula. Habang tinitingnan ang anyo ni Fang Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Biglang nakaramdam ng kaunting inggit si Liu Ruyan.